Nagbukas ang pelikula ng ipakilala sa atin ng PhD student sa Oxford University na nagngangalang Anna. Siya ay kasalukuyang nasa lab, nag-eeksperimento sa reaksyon ng electrolyte sa ilalim ng iba't ibang electromagnetic pulse. Sa kanyang paulit-ulit na eksperimento, ang atom ay hindi naaapektuhan ng mga pagbabago sa pulso, at ang conductor ay nananatili sa matatag na kondisyon. Gayunpaman, sa panahon ng ika-17 eksperimento, nakakagulat na nagawa niyang maglaho ang elektron. Sa sandaling ito, ang kasamahan niyang si Nate ay pumasok sa lab at sabik na ibinahagi ni Anna ang natuklasan niya. Naniniwala si Nate na hindi maaaring sirain ang elektron, kaya marahil ay inilipat ito sa ibang lokasyon. Kaya, nagpasya silang gawin ito sa isang buong atom na maliit pa rin ngunit nangangailangan ng higit na computational power. Nais ni Anna na gumawa ng higit dito at subukan ito sa buong molecule na naglalaman ng maraming atom. Umaasa siya na magbibigay daan ito sa kanya upang masubaybayan kung saan napupunta ang molecule. Gayunpaman, ang problema ay nasa kanilang kagamitan na luma at kailangang i-upgrade. Kailangan din nilang muling isaayos ang kanilang proseso upang mabawasan ang panganib ng pag-crash ng server. Sa sumunod na eksena, nilapitan ng dalawa ang hacker na nagngangalang Liv, na marunong kumuha ng higit pang computational power mula sa network ng mga computer. Ipinaliwanag nila sa kanya ang sitwasyon, at agad siyang naging interesado. Iminungkahi ni Liv ang paggamit ng programmatic worm upang makakuha ng access sa lahat ng mga computer ng unibersidad. Nababahala si Nate dahil labag ito sa batas, ngunit tiniyak sa kanya ni Liv na hindi matutunton ang virus. Habang tinatalakay ng tatlo ang planong ito, napansin natin ang isang grupo ng mga tao sa labas na nagpoprotesta laban sa pag-eeksperimento sa hayop. Maya-maya, dumating ang tatlo sa lab at nagsimulang magtrabaho. Gumamit si Liv ng arithmetic virus upang mahawa ang kalahati ng lahat ng mga computer sa buong mundo na ginamit ang kanilang pinagsamang computing power. Inulit ni Anna ang experiment number 17 at sa pagkakataong ito ay matagumpay nilang nagawang maglaho ang isang maliit na sanga. Pagkatapos ay nag-eksperimento sila sa Holland na nawala rin sa parehong paraan tulad ng dati. Ipinagpalagay nila na ang bagay ay gumagalaw at dapat na ngayong matukoy ang eksaktong patutunguhan nito. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Anna ang kanyang eksperimento, gumagamit ng mas malalaking bagay sa bawat pagkakataon. Napagtanto nila sa lalong madaling panahon na kung paano nila ipinoposisyon ang mga electrode sa 3 dimensyon ay mahalaga sa paglipat ng mga bagay. Pagkatapos ay nagpasya silang magtrabaho sa pagtatalaga ng target na lokasyon para sa mga bagay. Sa isang pagkakataon, pumili sila ng tiyak na huling posisyon para sa Rubik's Cube. Ang cube ay naglaho mula sa panimulang posisyon nito at muling lumitaw sa itinalagang lugar. Ipinahihiwatig nito na nakamit nila ang teleportation sa pamamagitan ng wormhole. Isang araw, nagpasya ang tatlo na mag-teleport ng mga nabubuhay na nilalang para sa kanilang eksperimento. Matagumpay nilang nai-teleport ang isang uod na nananatiling buhay pagkatapos dumaan sa espasyo. Unti-unti silang lumipat sa malalaking hayop, kabilang ang pusa ng lola ni Liv, na lumitaw din ng walang pinsala. Pagkatapos ay sinuri nila ang specimen para sa cellular mutations o molecular decay ngunit walang nakitang mga problema. Ang DNA at RNA ay magkapareho bago at pagkatapos ng teleportation. Nasabik sa kanilang tagumpay, nagpasya sina Anna at Nate na lumikha ng matatag na wormhole. Sinubukan ito ni Liv sa pamamagitan ng paghagis ng isang bagay na hindi inaasahang nahulog kay Anna. Sa ngayon, ang wormhole ay nanatiling bukas ng sapat para makadaan ang mga bagay. Plano din ng koponan na ipakita ang kanilang natuklasan at masigurado ang pagpopondo. Ginamit ni Nate ang tulong ng kanyang ama para mag-file ng patent sa pangalan ni Anna na magbibigay sa kanya ng eksklusibong karapatan para sa kanilang imbensyon. Pagkatapos ay sinimulan nilang imaginein kung paano mababago ng kanilang imbensyon ang mundo. Sa sandaling ito, nalaman natin na magkaibigan sina Nate at Anna mula noong freshman year at may crush sila sa isa't isa. Gayunpaman, wala sa kanilang umaamin ng nararamdaman. Isang araw, sa wakas ay nilapitan siya ni Nate at inanyayahan siyang lumabas para manood ng sine. Ngunit bago siya makasagot, dumating si Liv na may dalang masamang balita. Lumalabas na ang Microsoft ay naglabas ng isang patch na magpapahinto sa kanilang virus. Ito ay hahantong sa pagkawala ng access sa computational power mula sa lahat ng nahack na computer sa loob ng isang araw.
Ang balita ay ikinabahala ng tatlo, kaya nagpasya sila na dapat silang gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa loob ng isang araw upang makakuha ng pondo para sa kanilang pananaliksik. Nakabuo sila ng delikadong plano, na ang isa sa kanila ay dadaan sa proseso ng teleportation at i-record ang lahat. Pagkatapos ay pinag-isipan nila ito sandali at si Ana ang napili bilang voluntaryo. Pagkatapos, bumalik ang tatlo sa lab at naghanda si Ana na dumaan sa wormhole. Bago niya gawin, mapanuksong sinabi niya kay Nate na may utang ito sa kanya na isang movie date. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng matamis na halik at pagtatapat ng pagmamahal niya para sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan nila ang proseso ng teleportation at ilang sandali pa, nawala si Ana sa kanilang paningin. Sa sumunod na eksena, nagising si Ana sa kanyang kama na balisa at hindi maalala ang nangyari. Tumungo siya sa unibersidad, kung saan nakatagpo niyang muli ang mga aktivista ng karapatang panghayop. Ang isa sa kanila na nagngangalang James ay lumapit sa kanya at sinubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang pagkilos. Sumagot si Ana na sinusuportahan niya ang kanilang layunin ngunit hindi maganda ang pakiramdam at umalis. Kasunod nito, tumungo si Ana sa lab, kung saan nakita niya sina Liv at Nate. Ipinaalam nila sa kanya na nawalan sila ng kapasidad sa pag-compute at bumalik sa pagsubok gamit ang mga atom. Nabanggit din nila na dapat siyang magsagawa ng ilang mga pagsubok, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi niya matandaan. Lalong nagulat si Ana nang malaman na ilang araw na ang lumipas mula noong kanilang eksperimento. Pagkatapos ay tinanong niya kung naging maayos ang eksperimento, ngunit hindi sila nagbigay ng malinaw na sagot. Pagkatapos, tinawagan ni Ana ang kanyang ina at nag-usap ang dalawa. Binanggit ng huli na lilipat siya ng bahay at natagpuan ang ilan sa mga lumang gamit ni Ana. Tinanong niya kung dapat niyang ipadala ang mga gamit sa kanya. Gayunpaman, malamig na tumugon si Ana na hindi niya ito kailangan at sinabihan siyang ibigay ito sa kawang gawa. Sa pag-uwi, nakita ni Ana ang kanyang silid na ganap na magulo na ikinatakot niya. Sinubukan niyang kumalma ngunit bigla niyang napansin ang nanghihimasok na nakasuot ng maskara ng unggoy. Ninakaw ng tao ang lahat ng kanyang scientific work, ID, at laptop. Nakiusap si Ana na kunin ang lahat ngunit ibalik man lang ang kanyang tinrabaho, ngunit walang pakialam ang magnanakaw. Galit na galit, sinimulan niya ang pakikipagbuno sa kanya, na naging sanhi ng pagkahulog ng dalawa sa bintana. Ang magnanakaw ay nagsimulang tumakbo palayo at hinabol niya siya. Sa wakas ay natapos ang kanilang paghahabulan sa isang makipot na kalye, kung saan muling nakiusap si Ana sa kanya. Sa una, ang tao ay nagpapanggap na sumunod, ngunit pagkatapos ay bigla siya nitong itinulak sa eskinita at nawalan ng malay. Nang tuluyang magising si Ana, madilim na sa labas. Dumiretso siya sa lab at sinabi kay Nate ang tungkol sa magnanakaw. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagulat sa balita. Pagkatapos ay binanggit ni Ana na kakaiba ang kanyang pakiramdam mula noong eksperimento. Siya ay nakakaranas ng patuloy na pananakit ng ulo at nahihirapang alalahanin ang karamihan sa kanyang mga alaala. Ngunit tiniyak ni Nate na maayos ang lahat at pinayuhan siyang magpahinga. Kinabukasan sa lab, inihayag ni Liv na natukoy ng mga cybersecurity experts ang virus na ginamit nila. Magkakaroon ng investigasyon dahil ang pag-hack ay itinuturing na cyberterrorism. Nag-aalala ang tatlo dahil maaari silang makulong kapag napatunayang nagkasala. Samantala, si Ana ay nagsimulang kumilos ng hindi normal. Hindi siya kumakain ng anuman ngunit mukhang nabubuhay ng maayos. Nagsusulat din siya ng mga tala dahil nakakalimutan niya ang mga bagay na nangyayari araw-araw. Sa sumunod na eksena, kumuha si Ana ng sample ng dugo at itinago ang mga ito sa bodega. Gayunpaman, nakita niyang nakasara ang pinto, nakakaiba dahil kadalasan ay nakabukas ito. Dahil dito, pinaghinalaan niya na ang kanyang mga kaibigan, na sina Liv at Nate ay may binabalak at sinusubukang nakawin ang kanyang proyekto. Iginiit nila na siya mismo ang naglock ng pinto at nakalimutan niya lang, ngunit si Ana ay nananatiling may pag-aalinlangan at galit na umalis. Sa labas ng unibersidad, muli niyang napansin ang mga aktivistang nagpoprotesta laban sa pagsubok sa hayop. Nakita ni Ana ang isang tao na nakasuot ng maskara ng unggoy at pinaghihinalaan na maaaring ito ang magnanakaw. Ngunit habang lumilingon siya sa paligid, nakita niya ang ilang tao na nakasuot ng parehong maskara na nagpapaunawa sa kanya na bahagi ito ng protesta. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni James at kinumpronta siya tungkol sa kanyang mga ilegal na eksperimento sa mga hayop.
Nagulat siya at nagbanta na tatawag siya ng pulis, ngunit tila walang pakialam si James at binalaan siya na pagbabayaran niya ang kanyang mga aksyon. Kinabukasan, nagkita sina Nate at Anna para sa hapunan, at hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Iginiit niya na maayos ang lahat at sinabihan siyang itigil na niya ang pagbibintang sa kanya at kay Liv. Tiniyak sa kanya ni Nate na kaibigan niya sila at gusto lang niyang tumulong. Pagkatapos ay iminungkahi niya na magsulat siya sa kanyang notepad na magtiwala sa kanya at kay Liv, ngunit nag-alinlangan si Anna. Sa halip ay hiniling niya sa kanya na halikan siya kung nagsasabi siya ng totoo. Tumanggi si Nate sa hindi malamang dahilan, na lalong nagpataas ng kanyang hinala. Kinabukasan, dumating si Anna sa lab at hiningi ang kanyang camcorder. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari sa panahon ng eksperimento. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nate na nasa bahay niya ito dahil kinopya niya ang mga video sa kanyang computer. Iminungkahi niya na dapat niyang kausapin ang kanyang ina at pag-isipang bisitahin siya. Nang marinig ito, nabigla si Anna at inakusahan silang sinusubukang paalisin siya. Malaki ang paniniwala niya na sinusubukan nilang nakawin ang kanyang proyekto ngunit nangakong hindi ito hahayaang mangyari. Nang maglaon, tinipon ng pinuno ng kolehiyo ang lahat ng mga mag-aaral para sa mahalagang pulong. Ipinaalam niya sa kanila na ang virus ay nakahawa sa daan-daang milyong computer at ang pinagmulan nito ay natunton sa kanilang gusali. Ngayon, ang detective na nagngangalang Stovington ang ipinatawag para sa investigasyon. Nang marinig ito, labis na nag-alala sina Liv at Nate dahil maaaring maharap sila sa oras ng pagkakulong. Sinikap nilang ihanda si Anna para sa interogasyon, ngunit tila hindi siya interesado. Kinabukasan, biglang nag-ambala si Anna ni Stovington sa kanyang pagpunta sa unibersidad. Pagkatapos ay hinawakan niya siya at ng kanyang kasamahan at dinala siya para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, binanggit niya na hindi siya nababahala tungkol sa mga virus, ang kanyang tunay na focus ay ang pagsisiyasat kung bakit may gustong mag-access ng 800 milyong mga computer. Ngunit itinanggi ni Anna ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Matapang niyang sinabi na siya ay isang chemist, hindi isang programmer. Nang maglaon, pagbalik niya sa unibersidad, na-corner siya ng mga aktivista. Inakusahan nila siya ng ilegal na pagsusuri sa hayop at sinabing nakita nila siyang nagdala ng pusa. Sinubukan nilang atakihin siya ngunit kahit papaano ay nakatakas si Anna. Kasunod nito, pumunta siya sa bahay ni Nate na may dalang baril at pumasok sa bintana. Doon, sa wakas ay nakita niya ang record ng camcorder ng kanyang eksperimento at sinimulang panoorin ito. Mukhang maayos ang lahat sa video, at si Anna ay nakitang nag-teleport ilang talampakan ang layo. Gayunpaman, sa pangalawang pagtatangka, napansin niya na nang dumaan siya sa wormhole, mayroong isang maikling sandali kung saan mayroong dalawang bersyon ng kanyang sarili. Bago pa maproseso ni Anna ang impormasyong ito, biglang dumating si Nate. Ibinunyag niya na ilang beses na nilang ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa kanya, ngunit patuloy niyang nakakalimutan. Pagkatapos ay hinimok niya itong pumunta sa lab kasama niya, ngunit naging agresibo siya at nauwi sa pagbaril sa kanya. Buti na lang, minor injury lang iyon, ngunit si Anna na takot ay tumakbo palayo doon. Nang maglaon, nakita natin siyang natataranta, naglalakad na tulala sa kalsada. Nahanap siya ni Liv sa ilang sandali at dinala siya pabalik sa lab. Sa gulat ni Anna, naghihintay na si Nate sa kanya, mukhang ayos lang ngunit medyo duguan. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ni Nate na sa kanilang unang eksperimento sa teleportation, nag-teleport si Anna sa maikling distansya. Ngunit ang wormhole ay nanatiling bukas ng napakatagal na nakagambala sa gravity at data. Pagkatapos ay gumamit sila ng electronic scale upang itama ang problema. Ikinonekta nila ang sukat sa generator upang sukatin ang mass input. Sa kanilang pangalawang pagsubok, dumaan siya, lumitaw siya, at mabilis nilang pinatay ang generator. Gayunpaman, sa pagtatangkang ito, isa pang clone ni Anna ang lumitaw at hindi nagtagal ay nahimatay, na ikinatakot ng lahat. Pagkatapos ay isiniwalat ni Nate na hindi siya gawa sa regular na bagay kundi sa liwanag. Ang bigat niya ay parang photon dahil mas mabilis siyang nag-teleport kaysa liwanag. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi siya kumakain at nakakaranas ng pagkawala ng memorya. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagdalawang isip na halikan siya, dahil ang karelasyon niya ay ang tunay na Anna. Binanggit ni Nate na maraming beses na niyang ipinaliwanag ito sa kanya, ngunit nakakalimutan niya. Nang marinig ito, nagulat si Anna at hindi makapaniwala na totoo ito.
Sinuri niya ang kanyang sample ng dugo sa ilalim ng microscope ngunit nagulat na wala siyang makita. Sa sandaling ito, ang tunay na Ana ay lumabas sa bodega na ikinagulat niya. Inamin niya na siya ang magnanakaw na nakasuot ng maskara ng unggoy at umuwi upang kumuha ng ilang mga dokumento. Pagkatapos ay ipinaalam ng tatlo kay Ana Fulton na ang algorithm ay muling inayos at kailangan niyang dumaan muli sa makina para mawala. Hindi ito matanggap ng kawawang babae at nakiusap sa kanila na manatili siya, kahit sa maliit na silid lamang. Ipinaliwanag ni Liv at Nate na sinubukan nilang panatilihin siya noon, ngunit hindi ito gumana. Araw-araw, nagigising siya nang hindi naaalala ang nakaraang araw, sinubukan din niyang tumakas, at kalaunan ay nasaktan ang lahat ng nasa paligid niya tulad ni Nate. Sa huli, pumayag si Ana Fulton na umalis at tinanong sila kung saan siya pupunta. Sinabi nila na wala siyang pupuntahan at mawawala ng walang bakas. Bago umalis, tinawagan ni Ana Fulton ang kanyang ina sa huling pagkakataon at ipinahayag ang pagmamahal sa kanya. Lumalabas na pinadalhan siya ng kanyang ina ng pakete na naglalaman ng tape ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Isa-isa niyang pinanood ang mga ito at napaluha. Pagkatapos ay nagpaalam ang clone sa lahat at matapang na lumakad papunta sa teleporter. Maya-maya ay bumukas ang wormhole, dahilan para mawala siya ng tuluyan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.